problema, ang mga Chinese na katulad ni Michael Ma, okay, ni Zhong Zhong, ng mga katulad ng mga kasabot nila Liza Tanas, na nakikipag-partner sa mga sindikato, doon na ngayon nag-iiba. Yung, yung tawag dyan, yung perception ng Pilipino sa mga Chinese. Hello, hello. Magandang araw, Pilipinas. Andito na naman ang alindog ni Maharlika. So, kumusta kayong lahat? Ay, meron tayong breaking news. Panibago na naman kinasasangkutan ng Bangag Administration. Kumusta kayong lahat? Humupuan na ba ang baha sa inyong mga lugar? Paki-share mo ng alindog natin. Narinig niyo ba ako? Okay naman. Hello, mic test. Okay. Bago natin simulan ng breaking news, magbati muna tayo ng iilan. Ashley, Belia, Nerissa, Miss Taurus, East Marlene, maraming salamat. Nandiyan kayo lagi sa piling ko. Okay. So mga kababayan, na-intercept actually ng US government, ng White House, ang ginagawang illegal, okay, or transshipment ng kasama ang Pilipinas at ang iba pang mga bansa. Alright? According dito sa ipapakita natin sa inyo, ang nirelease na statement, I hope nakikita nyo. Nakikita nyo ba yung statement? Ba't wala? Add stage. Okay. So, himayin natin yan, mga kababayan. Alright, ang senior advisor ng aking Lolo Trump na si Peter Navarro ay nag-release. Okay, siya ang nito actually, ang magaling na trade advisor ni President Trump. Okay, so nag-release sila ang White House ng statement about the great transshipment scam. Okay? So, ibig sabihin, mga kababayan, alam niyo naman, di ba, na mas malaki yung pataw na tariff ng Amerika sa China or sa China. Alright, mamaya, okay, siguro, i-discuss muna natin kung saan nagsimula ito. Tinignan natin dito sa documents, okay, kung magkano ba, bago tayo magtuloy-tuloy, ang pinapataw na tariff ng Amerika sa China sa kanilang mga export products. Alright? Or export goods. So, based dito sa document na nakita natin, this is very current. Okay? It depends sa product. So, nagsa-start sa 7 plus 7.5% to 100%. Alright? Merong 25%. Hindi natin discuss ng detail by detail kasi hindi naman din natin matandaan yon. Basta doon na lang yung juice or yung substance na pinag-uusapan natin na mataas talaga yung pinapataw ng Amerika sa China. Halos lahat dito made in China. Alam nyo yan. Okay? Then, recently, di ba, tayo ay nagkaroon ng July 24, ay binigyan tayo ng, ang Pilipinas ay pinatawan dahil sabi ng Amerika ay ang Pilipinas ay nasasangkot sa mga forced labor, 'di ba? Or yung mga underpaid na gumagawa, tagalakay mo natin yung mukha ko. Mga underpaid na mga manggagawa. Saya dinagdagan na naman tayo ng 12.5%. Okay? So ano yung bakit may ganitong ni-release ang Amerika? Or ang Lolo Trump? Of course, approve yan ng hindi naman magre-release ang White House. Wait a minute, mga kababayan. Dali lang. Okay. Hindi naman magre-release ang gobyerno ng Amerika nang wala silang grounds or basis o walang snitch o nagkwento, ganyan. So dito sa pinapakita ko sa inyong statement ng White House, pumunta tayo sa number 9. Okay, let's go to number 9. Alright, let's go to page 9 rather. Page 9. Okay, dyan nabanggit ang Pilipinas. Here we go. I think this one, right? Number 9. No, this one. Okay. So dyan, sa tier 3, sinasabi dyan na ang mga maliliit o mga oportunistang, okay, Chinese targets
These are smaller economies with lower absolute illegal shipment volumes but specific weak link advantages, including low-cost labor-free zones, port borders access, but banded housing, asan na yun? Okay? So anyway, itong babasahin natin. Alright, tier 3, no? Alright, ito. Ayan pala. So dyan, small opportunistic Chinese group, Chinese targets rather. So dito, okay, pinangalanan ang Pilipinas. Alright? Anong sinasabi dyan, mga kababayan, ng gobyerno ng Amerika? Yung senior advisor ni Trump, na si Peter Navarro, ang sinasabi dyan, okay, nasangkot ang Pilipinas, ang Bangag Administration, sa pinamagatang The Great Transshipment Scam. Okay? Yan documents na pinapakita ko sa inyo from the White House website, mga palangga, yan ang sinasabi na ang Pilipinas ay nakikipagsabuatan, allegedly, but dyan, kinumpara, wala namang allegedly, no? Sinasabi ni Peter Navarro ng White House, o ng advisor ni Trump, na ang Pilipinas ay sangkot. Okay? Sangkot dito sa pakikipagsabuatan daw sa China. Ngayon, ang question natin, mga palangga, sino kaya ang mga nakipagsabuatan sa China? Teka, tanggalin natin. Naalala ninyo? Yung pag-upo pa lang ni Bangag, inappoint niya yung 3 Chinese na special envoy. Si Benito Techico, si Michael Ma na walang black and white, meaning walang documents na inappoint niya. Then si Maynard Ngo na later tinanggal nila or na-expire na daw yung whatever appointment, chucho. So, ang sistema pala ng ginagawa ng mga malalaking Chinese exporter, okay? Ang ginagawa nila ay nakikipagsabuatan sila sa mga third countries, okay? Meaning, kasama nga ang Pilipinas dyan na pinangalanan ng White House. Ang tanong ko sa inyo, magagawa ba ng mga negosyante, okay, mga Chinese businessmen, okay, na makipagsabuatan sa Pilipinas kung walang basbas ng Bangag Administration? I don't think so. Pero bago tayo magtuloy, hinahanap ko lang yung 3 dati na pinakita ko sa inyo, si Techico. Meron tayong video nun eh. Kaya sabi ko sa inyo, sindikato taga itong gobyernong ito. Where is that? Techico. I think this one. Ito. Ito si Michael Ma. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Sama-sama tayong magnanakaw muli. Okay, isa yan sa in-appoint. Okay, where's that other video na pinakita natin before? 3 sila eh, nasa Chinese embassy sila. But so much... Okay, so much. Okay, anyway. Okay na yan. Basta importante nandiyan si Michael Ma. Alright? Na pinakita natin sa inyo in the past. Okay. Ano yung sistema ng ginagawa na pagninegosyo o mga transshipment, mga kababayan, na ginagawa o mga exporters na Chinese? Ano, mahuhuli ba ang Pilipinas? Not Pilipinas actually. Yung mga tiwali sa pakikipagsabuatan dito ng Bangag Administration, dito sa tinawag ng Amerika na The Great Transshipment Scam. Kasi mga sindikato talaga sila. Diba? Sobrang sindikato sila. Kaya dyan sa page 11 na pinakita ko kanina, mga kababayan, okay? Talagang, sabi ko nga, ang Pilipinas, alam naman natin na marami talaga, not ang Pilipinas, ang mga tiwali sa Pilipinas ay talagang sobrang maraming sindikato na gumagalaw. Alright? Kasi kung napansin kong ulinigan ninyo, ang President Trump, talagang very, una niya yan eh. Una niya yung ipinaglalaban yung agenda na dapat, yung mga pumapasok na mga produkto sa Amerika, especially sa China, ay talagang pinapatawan ng bonggang-bonggang taxes kasi nga naman napapatay yung mga small businesses sa Amerika.
Alright? Ang sinasabi dyan ni Papa Trump o ni Lolo Trump, gusto niyang protektahan yung American manufacturing, American workers, American businesses, laban sa mga sindikato o sa mga unfair trading practices. Yun ang sinasabi yan. So yung binabanggit kong Peter Navarro, isang magaling yan na advisor ni Papa Trump, ekonomista, 'di ba? At senior advisor talaga siya. Kaya ngayon, naulinigan niya, may nag-snitch siguro na ito, ang China exporters ay nakikipagsabuatan sa Pilipinas. Not only sa Pilipinas, meron pa dyan, Bangladesh, Laos, ano ba yung mga lugar na binanggit niya kanina. But ganun pa man, so, ang sabi ng White House, okay, ang mga produkto na nanggagaling daw sa sa Amerika, ay dinadala muna sa Pilipinas para i-repackage, i-relabel. Ano pang ginagawa nila? Binabago yung mga paperworks, okay, na binapalitan nila na nag-originate yung particular na product na ito sa Pilipinas. Then, saka daw nila ipapasok dito sa Amerika, mga palangga. Diba? So, yung mga produkto ng China, let's say, for example, na supposedly ang taxes is 50%. Yung ini-export nilang produkto, whatever that product is, mga kababayan. Di ba, nabasa nyo kanina, binasa ko sa inyo kanina, ang pinapataw na tariff sa China is like from 7.5 to 100%. Meaning, you know, kung 1 million yung halaga ng produkto nila, 1 million din. So, times 2, right? Yun ang pinakamataas. So, ang ginagawa daw, okay, ayon sa White House article na yan, or statement, yung mga exporters ay pinapasok muna sa Pilipinas. Ngayon ang question ko sa inyo, sino ba ang sindikato sa Pilipinas? Hindi ba ang bangag? Makakapasok ba sa Bureau of Customs? Sige nga, question. Makakapasok ba sa Bureau of Customs ang mga produkto ng China para i-relabel, palitan yung mga documentation, mga sticker, yung about the products and everything, tapos sasabihin nila, you know, this is from the Philippines, or from Laos, from Cambodia, from Bangladesh, chuchuchuchong, ganyan. But nakasulat dyan sa page 9, ang ating bansang Pilipinas. So, yari na naman tayo. Okay? Ayan na, page 9 ba ito? Okay. Yari na naman tayo kasi, bakit tayo yari? Ayan na, ayan na, ayan ang mga pangalan ng mga bansa na ginagamit daw, di umano, ng China o mga exporters sa China. Ayan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, chuchuchuchu. Alright, yan ang mga ginagamit. Ay, ba't nawawala? Nawawala ako. Yeah, okay, here we go. Okay, mga kababayan, kaninong magkakaroon ng epekto yan? Okay, kunwari nahuli tayo. Ay, hindi, nahuli sila. Yung mga kawatan, di ba? Nahuli sila na, pinapayagan nila yung China pala, nag-change ng ganyan, ng kanilang mga shipment, instead of 50% ang tariff na dapat ipapataw sa kanila, naging 12% na lang. So for sure, instead of, siguro nakipagsabuatan itong mga bangag, mga sindikato na bangag, o sige, kasi supposedly 50% ang ibabayad ninyo, nakatipid kayo ng 12.5%, that's 37.5%. O sige, ang 10% o 20%, ibigay mo sa akin. Ganun kasi ang laro ng mga sindikato eh. Nakatayo sa table na yon, di ba? Doon sa tier 3. Okay? The shadow the tiers, 3 tiers of the shadow transshipment network. Okay? Then, nakalagay ang Pilipinas. Okay. So, bonggang-bongga na naman, mga kababayan, dahil ang Pilipinas ay naka-flag na naman sa Amerika when it comes to mga illegal activities. Sana nga, dukutin na lang si Bangag, no? Diba? Imaduro na lang ni Trump si Bangag, kung pwede lang. Okay? Kung pwede lang, imaduro na lang niya yan para matapos na yung kahirapan ng Pilipinas. Ikulong na si Bangag. Dahil ang dami namang ninanakaw ng hayop na yan. Right? So, mga palangga, ang malupit dito, paulit-ulit, okay? Paulit-ulit na binabanggit ng Amerika ang Pilipinas dito sa page 11. Tingnan natin, 11. 9 yan. 9, page 11. Here we go, page 11. Okay, this is page 11. Ayan na naman ang Pilipinas. Page 11, this one. Alright.
Functional architecture of the shadow transshipment network. Ayan, nangunguna sila. Okay? Southeast Asian micro hubs. Light assembly, exporting, processing, zones, relabeling, and re-export of China-linked goods. Ibig sabihin, ginagawang hub ang Pilipinas, ayan yan na, relabeling binanggit na natin kanina, ayan, ito ang illustrative countries na binabanggit. Bangladesh, Cambodia, Laos, Philippines, and Sri Lanka. Sabi ko sa inyo, hindi yan mangyayari kung hindi babasbasan ni Bangag. Diba? Hindi yan mangyayari mga kababayan kung hindi papayagan ni Bangagstra, okay, ang transport. Kasi mga inappoint niya mga special envoy, mga Chinese. Hindi nga natin alam si Michael Ma kung Pilipino ba o Chinese citizen. Yung pinakita natin kanina. Di ba? Ngayon, bakit ganyan? Okay? Bakit tinutuligsa ng White House ang mga criminal activity ng mga ganyan? Kasi alam nila na marami talagang, alam mo, syempre, mga bilateral chuchu na yan, formality lang yan. Pero alam ng gobyerno ng Amerika na si Bangag ay nasasangkot sa pangawat. Okay? Pangawat, lahat, addictus. Ha? Ngayon, sinasabi dyan sa article, kung babasahin, yung haba lang kasi hindi natin mababasa. So, pumupunta daw itong mga exporters talaga, katulad ng Vietnam, Pilipinas, Laos, pumupunta sila dyan para makipag-usap, makipagsabwatan dyan sa mga gobyernong tiwali. Yan ang katotohanan. Okay? So, kung sakali, mga kababayan, na mahuli yan, let's say for example, talagang ng Amerika talaga, titignan nila, ano tong mga produkto na ito. O, kunyari, pagdating dito sa LAX, dito sa port, sa Los Angeles, okay? At malaman nila na galing sa China. Do you think ang Pilipinas ang Amerika ay palalagpasin yan? Ang maapektuhan yan yung mga maliliit na exporters, maliit, malaki, yung mga nagninegosyo na mga legitimate exporters, na hindi naman sila kasabwat ni Bangag. Right? So baka instead of 12.5%, ay papatawan na naman tayo. Kasi syempre, makikita nila yan. From anong kampanya tong isang trailer na ito o isang container na ito. Diba? Ano itong mga produkto? Teka, let's say for example, certain product na wala namang produkto na ganito sa Pilipinas. Ito ay originally tumutubo lang sa lupa ng China. Yung mga ganon, di ba? So yan ngayon ay parusa na naman sa inyo, sa Pilipinas. Kasi imagine mo, kunyari maggalit ang Amerika, teka na, may naano kami dito. May nasakote kami. Nakalagay pala dito si Tichico, si Michael Ma. Okay? Sino pa? Si Maynard Ngo. I'm just giving you an example. Pag inimbestigahan, sino ang nasa likod nito? Sino ngayon ang maghihirap? Yung mga exporter na yan, mga sindikato, hindi naman yan maapektuhan. Ang maapektuhan, yung what? Ang mga maliliit na manggagawa sa Pilipinas. Papaano? At kami rin dito na consumers. Actually, kasi tataas din yung nila, di ba? Tataas din yung ano tawag dito? Ay, no. Yung, dito na ako, Pilipinas o Amerika. Sa Pilipinas, kasi yung mga nagtatrabaho, di ba? Let's say yung mga laborer. Okay, kung pinatawan na naman kayo ng 50%, maapektuhan kayo, baka i-charge sa inyo. Kasi ang sindikatong Bangag, mga kababayan, ay wala nang ginawa kung hindi ipahamak ang Pilipinas. Ang sindikatong Bangag, walang ginawa kung hindi makipagsabuatan sa Bureau of Customs. Hindi papasok ang mga produkto sa mga port natin o panghimpapawid, dagat, backdoor, whatsoever. Hindi papasok ang mga produkto na mga illegal kung hindi sasabwatin ang Bangag na administration. Tandaan ninyo, si Marcos Jr., si Satanas, ang promotor ng hoarding, si Tambalos daw, sila yan. Hoarding, smuggling. Diba? Remember the sugar order number 4. The rice cartel, the sibuyas cartel, sindikato na sa sibuyas na yan, sibuyas smuggling. Hindi makakapasok ang mga malalaking exporter kung hindi papayagan ng gobyernong Bangag.
Right? So, ano mangyayari sa atin ngayon? Maaari, yung mga nagsisimula pa lang ng mga exporters, hindi naman ganun kalalaking negosyo, ay haharangin ng Amerika yung kanilang mga dineliver dito, ipinasok ng mga produkto dito na wala sila matatanggap ni piso. Okay. Mga punyeta kayo nakikipagsabuatan kayo sa mga illegal exporters etong sa inyo. Kukunin namin ngayon yung produkto ninyo. Sino maapektuhan? Pilipino pa rin. Ano pa ang lulusutan niya ng mga bangag? Right? Ito naman kasi si Lolo Trump, di pa niya imaduro si bangag at ikulong na dito sa Di ba? Ikulong na yung hayop na yan. Di ba? Kung kaya kay Maduro, kaya din kay bangag. Mga palangga, what do you think? Papadukot ko na ba kay Lolo Trump si bangag? Sabi ni Lorma, hindi katakataka yan, palangga, scammer na trademark nila, di ba? Yes! Sindikato naman talaga si bangag. Sabi ni Almir, oh my God, ang payat mo na, Madam Maharlika, hindi naman masyado. Tulis ngayon, tayo ngayon, para tayong kayog na yan. Do you like my glasses and everything? Alright. So ngayon, yes, Delia, wala nang iba yan kung hindi si Lisa Tanas. Okay, tingnan natin. Ang haba nito, basahin nyo, interesting. Okay? Binasa ko lang dyan yung 9 at saka 11 kasi ilang page yan. 25 pala, 25 pages. The biggest, the greatest, or the great transshipment scam na kinasasangkutan na naman ng ating bayan. Lahat na lang ng pagsindikato nasa bangag administration. Yeah, apektado talaga kayong lahat yan. Imagine mo pag nahuli yan, and I hope mahuli ng mga bangag. Alam nga naman, actually, pabor yan sa amin, sa amin dito, sa Amerika. Kaya nga pinoprotektahan kami. Diba? Pinoprotektahan ng gobyerno ang aming trade, ang aming ekonomiya, na sana yung mga locals dito, yung mga manufacturing. Alam mo, may mga bumabalik may mga made in America na mga produkto, hindi na lang made in China. Although mura talaga kasi ang labor sa China, kaya naman maraming tumatangkilik wherever you go. Tumingin ka ng kutsara, baso, kutsilyo, kung ano-ano, kortina, lahat made in China, damit, di ba? Kaya okay lang talaga na, patawan ng ganong klaseng tarif. Pero ang pakikipagsabuatan ng Pilipinas, I will say the Bangag administration, hindi niya nagulat ba kayo? Nagulat ba kayo? Di ba hindi naman kayo nagulat? Tignan nyo na lang yung mga nagtitinda sa Divisoria. Ang daming nagtitinda. Bata pa lang tayo sa Divisoria ng mga Chinese na mga undocumented na hindi pa marunong mag-Ingles. Na kahit konti lang. Ang tatapang pa ng mga yan. Di ba? Namimili ako sa Divisoria Ganon. Kunyari, tatawad ka. Ganon yan sila maglista How much? How much? Susulat nila. Tapos sasabihin mo, kunyari 50 pesos. Pwede 30. No. Gaganunin ka pa. Tama ako, mali. Mga illegal alien yung iba dyan. Bakit sila nakakapasok? Bakit nakakapasok yung mga yan? Nakapasok ba sila? Dahil magaling lang sila o may document sila? Ang iba dyan, pumapasok kasi nagbabayad sila sa Bureau of Customs. Kaya ang kalaban talaga ng Pilipinas ay mismo ang gobyerno. Right? I don't know kung ano na itsura ng ngayon Ano na itsura ng Divisoria ngayon? Namimiss ko ngayon Divisoria. Diyan ako namimili ng mga paninda ko dati nung ako ay bagets pa. So, bagets pa naman tayo nga. Naalala nyo, Ma'am Marivic? So, yan ang mga eksena ngayon na kinasasangkutan na naman ng ating bayan. O sino sisihin ninyo? Di si Bangag. Si Lisa Tanas. Alright? Ano sabi? Ano sabi ni Jolol? Nanap daw ako ni Ben Tungaw. Ano sabi mo kay Ben Tungaw? Tagal-tagal ko nga naghihintay sa kanya Ano sabi mo? Umuwi ako ng Pilipinas. Bakit kaya kumuha ka ng visa? Tingnan ko lang kung papasa ka, Rexon. Rexon! Alpot! Sige nga, ikaw pumunta dito. Ba't mo ko pauwi? Nandito ako sa Nandito ako ngayon. Nakita mo ba yung background ko? Nakita mo yung background ko? Nasa Catalina Island ako ngayon. Nagliliwaliw. At dahil dyan, kakain ako magchichit ako ng konting Oreo.
Sa DV, mga Taiwanese, not mainland China. Ganun ba? Ferdinand. I don't know, basta, di ba pareho lang naman yun? From Taiwan, from China, from Hong Kong, there's still, wala namang problema. Okay? Wala namang problema na dayuhin tayo ng iba't ibang mga lahi. Marami sa atin, di ba? Ang tawag dyan? Indian, Chinese. May mga Mexicans ba dyan sa atin? Dumadayo ba ang mga Mexicans? Mga Mexicans dito sa Amerika. Walang problema yan. Basta makakatulong sila sa ekonomiya natin. Actually, bilib na bilib ako sa mga Chinese. Ginagaya ko nga sila eh. Ginagaya ko nga sila. Ngayon, mga palangga. Okay. Alright. Goodbye, my love. I gorgored you. Alam mo, dapat matutunan natin ang sipag at tiyaga ng mga Chinese. Yan ang ginagawa ko ngayon na parang pag nagbebenta ka, huwag ka mag-expect ng, kunyari, bibenta ka ng ampunan mo lang 10 piso. Alright? O $10. Tapos dahil ang ganda-ganda ng produkto, ibebenta mo ng 50 kasi, greedy ka. Gusto mong magbenta para may 40 kang ng neto. Ang mga Chinese hindi ganyan. Pakunti-kunti lang pero kumikita sila. Yan ang ginagaya ko sa Chinese. 'Di ba? I mean, 10 piso ang punan, bebenta lang na ng 5 o 3 piso lang yung markup nila. Kesa dun sa 50, mamatay ka na, wala na bibili sa'yo. Kesa sa 3 pesos lang ang tubo mo, pero 100 pala na 3 pesos. Okay? Ang iyong kikitain. Yan ang magandang character ng Chinese people. But, pag pumapasok sila dyan, alam mo, mababait ang mga Chinese, sa totoo lang. Marami ako dito, iba yung mga Chinese ba sa Amerika o iba sa Pilipinas. Ang dami ko mga kaibigan ng mga Chinese. Hello? Mababait yung mga yan. Very considerate. Hindi naman lahat. Parang Pilipino lang yan. Ang problema, ang mga Chinese na katulad ni Michael Ma, okay, ni Jung, ng mga katulad ng mga kasabot nila Liza Tanas, na nakikipag-partner sa mga sindikato, doon na ngayon nag-iiba. Tawag dyan, yung perception ng Pilipino sa mga Chinese. But generally, ang mga Chinese mababait. Pero lang yung mga sindikato. Pag sindikato, hindi ka talaga mabait. Pag sila ay nagkaroon na sila ng access sa katiwalian ng gobyerno, doon na sila nagyayabang. Okay? Na feeling nila, pag-aari nila yung Pilipinas kasi protektado sila, kunwari lang, ni DOJ Remulla, ni Tibag, ng gobyernong Bangag. Doon lang sila nagkakaroon ng pagkayabang-yabang. Kaya pag pumunta kayo dyan sa Binondo, okay, makikita mo may mga yayabang. Pero ang mga nung nag-work ako dati sa car industry, nag-work din ako sa car industry tsaka sa gamot, di ba? Alam nyo yun, chika boom ko yun. Ang mga may-ari ng company, mga Chinese. At they're good people. I'll tell you something, hindi ko na lang pangalanan. At eto, true story. I think nangyari to 2 years ago. Was it 2 years, 3 years ago? Hindi ko siya papangalanan kasi yung kanyang phone number, nakasave pa sa number ko. And that was what? 2000. Kasi yung mga important na mga tao na na-meet ko sa buhay ko, nakasave talaga yung mga phone number nila. Kahit na noon pa. Kahit na sa Pilipinas pa ako. So I think 3 years ago, yung kaibigan ko, may naging problema siya sa sasakyan niya. Nagpalinis ba siya? O anong patawag doon? Pag yung maintenance sa sasakyan. Okay, may sasakyan ako pero hindi ko na ma-master yung mga ganyan. Masabi, bahala ka dyan. So anyway, doon sa company na yon na pinagtrabahoan ko na company. Okay? Doon niya binili yung car niya. So ngayon sabi niya, girl, sabi nga, may kilala ka ba dito sa Pilipinas? Ganyan. Kasi yung sinisingil ako, nakalagay naman dun sinisingil daw siya dun sa pagpapa-maintain. Bago yung kotse niya nakalagay naman dito, ganito, ganyan, kasama naman yung maintenance, yung mga ganong chuchu-bells. Ngayon sabi ko, anong company? Sabi ko, I work there. Sabi ko, nag-work ako dyan. Hindi man overhaul, Ma'am Parvina, kasi bago yung car niya service, di ba? Yung maintenance, service, chuchu. Sabi ko, nagtrabaho ako dyan. Sabi ko, teka lang ha. Sabi ko, hahanapin ko kasi alam ko nakasave yung number ng boss ko, yung owner niyan. Okay? May kwento talaga ako. Siyempre, Chinese to. So, may message ko siya.
Kasi problemado yung kaibigan ko. Message ko, "Hi sir," kunyari, ganito, ganon. Ano ba sinabi ko sa kanya? Kasi yung friend ko, ganito, ganyan, ganyan, may problema. Sabi niya, "Where did you get my number?" Pero tinignan ko muna yung Facebook niya. Hindi kami mag-friends sa Facebook. May common friends kami. Meron siyang friend na dalawa, tatlo na appointee ni PRRD. Okay? Appointee ni PRRD. So sabi ko, okay, ganyan, ganyan. Tapos ang ginawa kong eksena, sabi ko ganun, actually, sabi ko may nag-refer lang na government, ano yun, government, ano sabi ko? From the government, sabi ko na gano'n, may nag-refer lang sa akin na friend mo daw, pero hindi na lang nagpapabanggit. Gumawa lang ako ng chika boom boom. Sabi ko, kasi may problema yung customer ninyo. Ang sabi dyan sa kanyang kontrata, free service, chuchu. Ganyan, ganyan, ganyan. De, eto na ngayon. Sabi niya, okay. Sabi niya, okay, I'll call the office. Ganyan, ganyan, ganyan. At nag-usap kami over the phone. Okay? Siyempre, hindi ko rin pinakalala yung sarili ko. Kasi ayoko matandaan niya ako, pero hindi niya na matandaan yung boses ko. Kasi ang boses ko, iba, naglambing-lambing ako. Parang, "Hi, sir. Sir, kasi, nye. Ganyan, ganyan. So, long story short, Chinese yun, kaya kanakwento ko, naayos din yung problema ng friend mo, ng friend ko. Sabi ng friend ko, "Girl, ibang klase ka." Sabi ko sa akin, "Ibang connection mo." It's not, hindi connection yun. Mabait talaga yan. Sabi ko na ganun. Yung Chinese na yan, mabait talaga yung taong yan. Shout out sa'yo. Shout out sa kanya. So tagang naayos yung problema kasi meron kasi mga manager dun sa mga service, sa mga car dealership na yan. May mga assholes kasi dyan eh. Na, ito, ganun. Hindi ko alam kung pinagkakaperahan ba nila na kunwari, hindi kasama sa ganito sa kontrata mo, then later on, yung mga ganong scamming, mga scheme dyan sa Pilipinas. Kaya yung friend ko, aliw na aliw, I think that was 24,000 pesos sana ang babayaran niya. O, di ba? Na-save ko siya sa 24,000 pesos. Kaya ako kinukwento yun kasi pinag-usapan natin mga Chinese. Ano naman naging boss ko? 2. 3 siguro, they're Chinese and they're good people. Except the sindikato. Except yung mga kasabot ni mga bangag. Diba? Mga kasabot ni bangag yan, mga demonyo yan, kaya madadamay kayo lahat dyan. Yan ang katotohanan. Yes, Danny Jane. Happy Sunday sa inyong lahat. Right? Periodic maintenance service, sabi ni GQS, alam mo palangga, GQS, kahit ako matagal na ako may sasakyan, ang dami kong alam, ganun ba talaga yung mga babae o depende lang? Kasi ayokong pakialaman yung mga sasakyan. Basta ako, pag sinabing, dito kasi sa Amerika, di ba, may nakalagay doon na, pero ngayon wala na akong maintenance kasi naka-electric car ako, di ba? Pero dati, although dyan pa rin may mga cars na digas-digas, may nakalagay doon, no? Pag ganitong miles na ang marireach mo, o bago mo ma-reach, dadalhin mo na doon sa kasa. Yun na yung ginagawa ko, wala akong pakialam, unless na may tumunog-tunog siya. So, kunyari, 75 o 55 miles, pag na-reach mo yan, dapat dadalhin mo na. Ganun na yung ginagawa ko. I don't know about the parts. I don't know about it. Bahala ka na o dun, di ba? Basta magbayad lang ako sa'yo, okay na ako. Pero kasi dito sa Amerika naman, pag Kazay, na pag sa kasa talaga, o let's say, kunyari, Mercedes-Benz, o Honda, diba? O, hindi ka, yung consumer rights dito masyadong talagang malakas. Alright? O, so lahat, pag niloko ka, pwede mo talagang kasuhan, magkakapera ka pa. Normally, per 10K, 10,000 miles. Parang sa akin, 5,000 miles. Caramel. Kasi pero kasi maintain ko talaga yung sasakyan ko kahit na yung Honda ko. Kaya pag ginagamit ng Julakas ko, pag tumutunog, "Ay! Anong tumutunog-tunog yung kotse na yan? Sa akin walang tumutunog-tunog yan. Buisit ka talaga maggamit ng kotse. Siguro, ginaganon-ganon mo." Anyway, kasi wala ako naging problem sa sasakyan ko eh. Kasi talagang masunurin ako pag sinabing, "Eto, ganitong date." Sinusunod ko siya ng bonggang-bongga. Kaya wala akong mga ganyang issue. Maliban na kung na-flat tire ka, ilang beses ako na-flat tire. Yung aking Tesla, 2 beses na-flat tire. Thank God, hindi pa ako na-flat tire so far. Tsaka bago yung ating mga gulong. But gano'n ba man, going back sa ating mga pinag-uusapan, dito sa mga tariff na to, kayo talaga ang kawawa dito, mga palangga. Sa ginagawa ni Bangag, kayo ang maaapektuhan. Kahit allegedly, hypothetically, chuchung, ganyan. Hindi makakalusot ang mga illegal na exporters from China to the Philippines kung hindi ito
papayagan ng sindikatong Marcos Bangag Administration. Di ba, Martin Araneta? Ikaw daw ang namamayagpag dyan sa Bureau of Customs. Kaya sabi ko sa inyo, dapat bitayin lahat ng mga ito. In-expose ko na lahat yan sa inyo. Alam lahat ni Amy Marcos yan. May ginawa ba siya? Puro lang, "Hi! Ang kapatid ko! Magpahinga na tayo! Hay, ading ko! Magpahinga na, chuchu!" Hirap pa rin kayo. Igit natin ang ating sovereign rights. Yes, sabi ni Glina Acol. Kasi, etong mga sindikato kasi, yan talaga nagpapahirap sa inyo. At sino ang sindikato? Ang gobyernong bangag. Hindi ko sinasabi ng panahon ni PRRDA 100% malinis. May mga sindikato din doon. Pero mas malala ngayon. Dahil lahat sila kawatan. Di ba? Tignan ninyo. Baha pa rin. May napanood ako. Kalasyaw, Bulacan. Baha pa rin sa inyo. Hindi bumababa. Tapos yung babae na nakita ko kanina, bibili lang siya ng merienda sa Rila. Hanggang dito yung tubig. Dahil sindikato ang gobyerno ninyo sa Bureau of Customs pa lang. Sa lahat actually ng departamento ng ahensya ng gobyerno. And I hope the US government will do something. Okay? Dahil sa ang ICC, di ba, nakipagsabuatan din si Bangag dyan. Huwag kayong mag-alala, bilog ang mundo. I'm telling you, sa alindog natin ngayon, kakabugin din natin sila dahil, sabi nyo nga, there's a day of reckoning. Magbabayad silang lahat. Right? Mama Revic. Double agent din si Baga. Magbabayad silang lahat. Kawawa kayo. Akala ninyo, matas ang sweldo. Tapos kunyari, dadagdagan na naman ni Lolo Trump. Diyos ko po, ang inyong export taxes o tariff. O baka matulad na kayo sa China, mapapatay na yung mga businesses nyo dyan sa Pilipinas. Imbes na makapag-export kayo ng bonggang-bongga dito sa Pilipinas, hindi na kami makakatikim ng mga deboting tuyo, deboting bangus. Di ba? Ang sarap pa naman yan. Wala bang magpapadala sa akin? Nag-outsource eh. Parang nagutom ako, na-deprive ako palangga, kaya pumayat ako, na-deprive ako. Wala bang bangus dyan? Wala bang danggit dyan? Nasa nala ko, teka muna, sa dala, may chika bumbum ako. May friend ako, nagpabook siya sa cruise. Ay, congratulations! May nagpabook na sa akin na bonggang-bongga. Oh my God. Then there's more. Kaya may inquire na kayo mga hitad. Teka lang, I'm so excited. Bago ko kwento yung kaibigan ko. Ang sobrang hindi ko lang kung bagong gising ba ako, puyat lang ako. Sabi niya, may sinasabi siya sa akin na something with purple band. Yung mga band. Ngayon, kagagaling niya lang sa Pilipinas. Ang email ko magpabook na kayo kay Inday Maharlika. Oy, cover ko Sa ngayon, Royal Caribbean lang muna tayo. Asia, Europe, and Jamaica. Caribbean, Alaskan cruise, whatsoever. That's my email. Okay? Email niyo ako, ibibigyan ko kayo ng quote. Hindi naman kailangan mag-cruise kayo kagad. Just fill it. Bibigyan ko kayo ng quotation. And customized quotation. Gusto niyo doon, nakalagay. Ano pangalan? Tika natin. Maghanap tayo ng pangalan na palangga natin. Kunyari, si Caramel Cappuccino. Caramel Cappuccino and Maharlika's Adventure. Di ba ang social? Lagay kong ganyan. But anyway, yung kaibigan ko, nag-message sa akin. Basta may nabasa lang ako ng purple. Bigla-bigla akong sumagot. Sabi ko, I love purple yam. Kasi palibasa siguro galing siya ng Pilipinas, galing siya ng probinsya. Sabi ko, gaterhan mo naman ako ng purple yam, ng ganyang mga kakanin, Sabi ko, alam mo naman favorite. Tapos dumalik siya, gano'n yung sinasabi mong purple? Wala naman siya binanggit na purple. Yung pala about dun sa band, yung mga kinakwento niya, na pinanood niya. Nakita ko lang purple, nag-conclude kagad ako na purple yam. So anyway, wala lang. Ubi halaya, yun nga. Purple sinabi niya kasi, so naisip ko ubi halaya. Diba? Purple o purple yam, ube, ganyan. Sabi ko, sige, padalhan mo ako dito. Nag-assume ako. Wala naman pala siya may papadala sa akin. Diba? Wala naman siya may papadala. Kasi wala naman talagang purple yam siyang dala-dala. So anyway, baka naman. Alright? Baka naman may purple yam dyan sa inyo or mga kakanin. Well, marunong ako magkutsinta, marunong ako magputo. So purple yam na lang ang wala tayo. Sabi ni Arlene Marquez, off muna ang seryeng klaro. Okay, let's move forward dito sa isang pinag-uusap. Okay, mag-comment muna kayo dyan. Anong masasabi nyo doon sa pinag-usapan nating topic dito sa
posibleng tataas na naman ang mga tariff natin dahil sa bangag administration. So recently may pinapakalat ang mga bangag. Okay? Wow. Oh my goodness. Excuse me. Ano to? Bago to Post Spokesari Roque. Philippine growth plunges, sabi nga nun, from 7.6% to 2.3% under Marcos. Okay, tama headline yan. Ang nag-ulat niyan, mga kasabwat nila. Paano magkakaroon ng growth ang Pilipinas when it comes to anything or everything? When it comes to business, ekonomiya, growth, kahit yung pag-growth ng mga anak ninyo, hindi mag-grow. Kasi walang bitamina, walang pera, lahat wala. Ekonomiya pa kaya. Bakit pagsaka ekonomiya, walang pera ang tao? Anong bibili ng tao? Yun, mamumulot ng mga basura doon sa pinalutang ni Bangag. So don't expect nagbo-boom ang ating ekonomiya. Bagsak. Nakita ko yung mga niraid dyan sa Maynila. Nakita ko ng mga nakahiga dyan. Pinaraid ni Isko Moreno yung mga homeless. Ang daming homeless. Naawa ako kasi ultimo yung mga kumot nila pinagkukuha. Mga walang awa. Ganyan ba, Isko? Pinagkukuha nyo yung mga kumot? Okay, fine. Matitigas yung ulo nila na nakahiga sila sa ilalim ng puno. Ang daming mga homeless o mga walang bahay sa atin. Nakita ko, naaawa ako. Okay, nag-violate sila dahil may clearing chuchu operation. Kinukuha yung mga kumot nila, yun na nga lang hilagan. Wala na nga silang bahay. Wala silang pagkain. Huwag nyo na kunin yung kumot. Dapat yan, hindi yung bara-bara. Bigyan nyo ng rehabilitation. Paano? Yung mga palangga ko dyan na homeless. Naaawa ako. Alam mo yun, may nakahiga. Ang sabi, dito ka na naman. Pinagsabihan na kayo. Although naintindihan ko yun. Marami talagang matitigas ng ulo. Pero kung wala kang sisilungan, kahit alam mong bawal dyan, mainit, tutulog ka. So, ang pinakamaganda gawin mo, Isko, kaysa sa porma-porma kang yawa ka, bigyan mo ng rehabilitation yung mga homeless. Right? Total, ang yabang mo naman yabang mo, pakulong mo yung mga Marcos. Tapos di mo nang pakulong. Naawa ako, whether sila ay addictos, i-rehab sila. May mga bata pa. Kinuha yung mga kumot na nga lang, yung mga pagkain nila, hindi naman makaporma yung mga babae o mga bata. It breaks my heart, mga palangga. I wish I can gurgur all of them. Sa ngalan ng batas, gugurgurin ko lahat yan. Pag ako talagang naging ginawa ni Inday Sara na gurgur department secretary. Nakakawa din ang mga aitas sa Pampanga, inagawan sila ng lupa para lang sa paksilikan na yan. Isa pa yan. Di ba? Dapat titignan. Walang problema na makipag-business kayo sa amin. Yan ang titignan. Kung yan ba ay nakalabag sa batas, kung maapektuhan man ka ng mga ancestral domain, bayaran sila ng compensation ng more than the compensation. Kasi kung 1 million, gawing times 5. Kasi ginago nyo yun I'm just giving an example palangga. Hindi ko masyadong sundan yung sa hearing. I know. Yung hearing. Let's say, for example, yung particular na 10,000 hectares yan. Ang presyo niyan is 100 million. Make it times 10. Right? Kasi inistorbo nyo kami. Ito yung aming ancestral domain. Amin ito simula pa sa kanununuan namin. Tapos babayaran lang baka ang US government, maybe binayaran maybe babayaran o binayaran, because we don't know, ng times 10, pero hindi binibigay ng gobyerno. Ito yung sitwasyon ninyo na ipinaglalaban ko na kahit nasa malayo ako pinaglalaban natin. Yes, Caramel, kumot nila yung importanteng pag-aari nila. Totoo yun. Kung ikaw ay mahirap, ikaw ay homeless, yung kumot na yan, yung galon ng tubig na pinag-iinuman mo, yung plastic, the 5 gallon, 4 liters, lalagyan ng, iniigiban natin yan dati, di ba? Sa probinsya, nag-iigib-igib ako ng tubig, akala nyo. Alam mo ba yung galon na yan? Kaway akong bumitbit ng 4 na tubig sa 2 dito, minsan 3 pa. Sino nakagawa niyan? Igib ka ng tubig kasi wala kang direktang tubig sa bahay mo. 3 sa kabila, 2 sa kabila, isang parang 5 gallons. Is it 5 gallons? Yeah, 5 gallons. Bit-bit ko yan ng bata ko. Ibig ko sabihin,
Yung mga ganyang possession ng homeless, para sa kanila, yan yung Chanel nila, yan yung Hermes nila, yan yung Gucci nila, kasi yun lang yung meron sila, tapos agawin mo pa, hoy, isko, utang ina. Gigigil ako. Not only that, yung mga may mga demonyong mga MMDA na yan. Although alam ko, matitigas talaga yung mga tao, pero pag kinuha nila, ano, paghati-hatian ninyo? Lahat yung mga nagtitinda na inaagawan. Oo, may illegal sila, pero implementation lang yan ng batas. Kasi ang bangag kasi mismo lumalabag sa batas. Tapos yung mga sidewalk vendors, bigyan niyo sila ng tamang lugar na hindi niyo sila sisingilin ng hanggang liig. Ang dami ko nakita ng mga kinukuha yung mga paninda, nagtitinda, winawasak yung mga kariton, winawasak yung mga gulay. Yun na nga lang yung buhay nila sa hirap ng buhay. Binaha na sila, wasakin nyo pa yung kanilang panghanap buhay. Okay, fine, naintindihan natin na may mga para maganda, maglagay kayo ng tao dyan. At talaga yung batas is batas. Sinong susunod sa batas ngayon? Mismo ang mga ulaga dyan sa gobyerno, di ba nga, sa Senado, sa Kongreso, mga bendalo. Utang ina ninyo. My God. Yeah, Caramel, basura sa tingin na, exactly. Nawa ako, talagang naiyak ako dun sa mga ginagawa ng kumot. Imagine mo kung homeless ka, yun na lang kumot mo kasi malamig o nilalamok ka, may bata ka pa. Kinuha pa yung kumot mo. Kailan ulit magkakakuha ng kumot niya mga yan? Unless kung may magbigay, binigyan nyo o inutang pa sa Bombay. Yes, Glenn, ako nangungutang ako dati. Hindi man ako yung nanay ko. Di ba katulad ako siya nangungutang ng kumot, nangungutang ng payong. Kaya yung payong ko, 5 pesos per week ba yan? Pero nautakan ko si Mr. Bombay nung high school ako. O in fairness, ang mga Indians, okay? Hindi naman siya. Parang Pilipino lang yan. Mababait. Nalala ko yung utangan namin na Bombay dati. Minsan wala akong baon. Palibasa ng lola niya. Mr. Ching, pahingin baon. Mr. Ganyan-ganyan. Pahingin naman baon. Ganyan-ganyan. Siguro, syempre, makulit ako ng bata. Binibigyan ko 5 pesos. O, lugi na siya ngayon sa payong. Mr. Ching, huwag ka naman ingil. Nakuha mo na yung, yung puhunan mo. Nakabayad na kami. Tama na yan. Totoo yun. Tapos sabi, sutil bata. Bolol-bolol siya. Ikaw talaga sutil. Ganyan-ganyan. I think first year high school ako noon. Hindi na kami sinihil sa payong. Yun lang, mga ganyang nakaraang pangyayari sa buhay natin. Anyway, yeah. Mr. Ching ang tawag sa kanila, di ba? Palangga Caramel. C-I-N-G-H. How would you pronounce that? Mr. Sing? Ching. Whatever. Basta naalala ko yung kaya pag may bago akong payong, oh my God, galing sa Bombay to. Di ba? Yung mga kaklase ko, mga alta-altahan ng mga bigaon. Naka Hello Kitty, naka Pochako. Oh, my favorite character pala nung high school kasi Pochako na hindi ko kaya bilhin. Naka Pochako yung mga ganito. Remember that? The Garfield moments ng ating mga kabataan. Ganyan, nakaganyan. Kasi nung unang panahon, wala pa masyadong peke na Hello Kitty sa Divisoria. Nung time natin, wala pa. Kapag nagkaroon ka nung time na yon na Hello Kitty something, made in Japan yon. Urig talaga, mapupuntahan mo sa gift gate or somewhere. Right? Kaya ako ang payong ko, balik ko sa colorful, galing kay Mr. Ching, $5 per week, ay 5 pesos per week. Those were the days, mga kababayan. Another issue ngayon, okay? Babalikan ko nga itong, itong sinasabi, na bagsak na naman ang ekonomiya natin. Talagang babagsak ang ekonomiya natin. Binagsak kayo ng bangag. Ngayon, mga kababayan, may pinapakalat ang mga demonyong pulawan, dilawan, patungkol kay Inday Sara. Nakisyo daw, sabay-sabay nilang, thanks Kati Binag for sharing. Okay? Itong mga ulaga na, bakit ba ang mga teka-tagal ko man yung email ko kasi gusto ko nakita nyo yung alindog ko ng buo, hindi naharangan. Sayang naman yung ating, ngayon, aura. Ay, ba't ganyan? No, I'm gonna, off natin. Ay, ba't ganyan? Okay. Anyway, ito pala yun. Okay, may pinapakalat ang mga ulaga, mga kababayan, talo yung mga babalu. Okay, bakit ba ang ngingit pa ninyo? Bakit ang ingit pa nila, ayun, wag natin pangalanan, yung mga dilawan na ngayon ay dumidira na sa buli ni Bangag. So may pinapakalat sila, mga kababayan, na si VP Sara daw, okay, yung kanilang mga bland item, excuse me, di ba?
na si Inday Sara gusto makipag-meet up kay kay Bangag. Basahin na natin dito. Na humiling daw ng closed door meeting. Okay? Sabi, hindi nyo na nag-request ng closed door meeting ang idol nyo, si Sara. Oh my God, tapos sabay-sabay sila nagko-comment, nagpo-post. Kahit hindi ko kilala personally si Inday, na kaibigan or what, hindi ganyan ang mga Duterte. Hindi ganyan yan na magsusumamo sa isang adik. Ipapadutol ko ang kipay ni Satanas, yung clit niya. Ito gagawin ni Inday yan. Never ever na gagawin ni Sara ang manghingi ng meeting kay Bangag. Yan ay pagawpak kana ni Liza Tanas. Kami luluhod sa inyo? Putang ina, si Marlica nga hindi lumuluhod sa mga bangag, si Sara pa. Sa tingin nyo, si Maharlika hindi nakikipag-ayos sa mga demonyo. Si Sara Duterte pa. Na kahit nasa kabila ng pagsisinungaling ng bulaang pastor na si Abante, na kasi hindi na raw popular si Sara, julul. Unbowed nga, di ba? Sabi ni Mama Rivic, sabi nga na Inday Sara, hindi sa yuyuko sa inyo. Walang yuyuko, maliban sa double agent o sa mga alpot. Hindi kami yuyuko. Dahil pag yumuko yan si Inday Sara, siguradong tumba kayo lahat. The moment na yumuko siya, ibig sabihin, kasama kayong yuyuko. Yun lang. Bullshit yan. Puro kasinungalingan, nag-invento kayo. Katulad ng mga kasinungalingan na na-invento ni Sir Marlica, nagtatago na sa Mexico. Hindi nyo alam na andito pala ako nagko-cruise. Right, Marie? Marie, mag-cruise tayo dyan. Maghanap ka na ng mga friends mo sa Germany. Dyan tayo magsisimula. And shoutout sa mga sa Austria. Mag-cruise tayo. Group cruise. How about that? Anyway, syempre may commercial tayo. Kamerap naman si Inday Marlica. Pirmi na lang nagagalit ang mga istorya natin, mga itot-itot ng mga alpot. Right? Diba? Ang daming, sabi ni Barkadat, ang daming BS. Gumagawa sila ng kwento. Tapos sabay-sabay gusto daw ng closed door. Ano sabi ng hayop na itong isa? Nagputol itong post na ito. Putol naman. But anyway, ito, natin sinend ni Kati Binag. Okay? Ayan, mga bayaran. O sabi ng isang babalu, huy, babalu, bakit ba lahat kayo babalu? Bakit ang ingyat pa ninyo? Saan ba kayo pinagdiin ng nanay nyo? Sa demonyo? Diba? Tayo mga DDS supporters at mga para sa bayan, ang aalindog natin, hindi pa kakabog. Pilit ginagaya, hindi kayang gayahin. Only organic beauty here. Diba? Palangga. Okay. Ano sabi? Ang sabi ni Babalong Pangit na suspended, okay? Yung ulol na ito, na hindi ko alam paano naging abogado to, bobo naman. Okay, gusto daw, may mga ganong intriga, gusto daw makipag-meeting with Puto Bongbong. Ang cheap! Wala ka na bang ibang maisip na blind item? Ha? Yak mo, babalo, kadiri yung skin mo, ew. My God, Kadiri, sabi nga ni Puso, oh my God, Kadiri, but I like one night stand. Kilala niyo ba yun? Rochelle, yes, cruise ng Japan, magkakaroon tayo ngayon na. May nag-inquire din sa akin, sumama ka na. Mag-message ka na dyan. Ayan, Maharlika Network at Proton Mail. Mag-message na nga kayo at mag-enjoy na kayo ng buhay. Papayaman kayo masyado. Okay? Balikan natin si Babalu. Okay? Magre-resign lang daw si mga kaputahan nito. Kung totoo man ito. Eh, di siya nag-chismis. Ako, pag nag-question mark ako, 99.9% totoo yan. Okay? 1% lang ang hindi. Tandaan nyo. Pag si Marlica nag-vlog, okay? Siyempre, kailangan nating laruin ang mga demonyo. Pag sinabi kong nanaginip ako, 99.9% yan, totoo. 1% lang dyan. But still, hindi pa rin 100%. May 1% pa nga nagkakabit-kabit. Ano ito, kung totoo man ito, hindi dapat matapos sa resignation. Ang cheap!
Hoy, babalo. Pagkangit ka pa. Ang hilig yung gumawa ng chismis, paggawa ni Satanas. Pag sinabi ko na si Bangag ay isang addictus, hindi yung chismis. Pag sinabi ko na si Satanas ay kidnapper, hindi yan totoo ba ito? Totoong kidnapper yung hayop na yan. Right? Dahil may pinakidnap talaga sila. Hindi lang si Satanas, si Bangag at ang mga kasabwat niya. Hindi tayo ng totoo kaya ito, chuchu-chuchu. We use question mark kasi meron pa rin gakabit-kabit balang 0.1 sa mga alpot. Ang cheap! Inday Sara. Si Inday Sara, makikipag-usap sa inyo? Hindi makikipag-usap yun. Hindi mo kami magkaibigan, alam ko. Na hindi makikipag-usap kay Bangag, do or die yan. Yung babaeng yan. Yung magandang babaeng yan na kahit walang make-up. Hindi ka tulad ni Satanas. Kahit na tinuslok na nung... Sino ba nagtuslok kay Satanas yung namaga yung mukha niya? Nalala niyo yung mukha niya? Nagpatuslok, nagpabotox ang putang ina. Tapos ang effect ng botox, naging mukha lalong demonyo. Yun yung time na bago sila pumunta dito sa Beverly Hills, kung saan namatay yung addictus, di ba? Yung si Tantoco. Namatay dito sa Beverly Hills. Yun yung nagpatuslok siya doon sa Manila Festival, Eklabush. Di ba? Nagpatuslok doon. Tapos yung mukha, yung sabi nung, ano yung sabi niya? Anong dahilan niya? Nadapa daw siya sa sahig or something. Natipalok, sabi ni Sandrong Ulol, isa pa yan. O, nangati, may allergy. Ginagawa kayong tanga, it's like saying na ang baha ay hindi umabot sa tuhod. Nakita nyo na namaga yung pagbumukha ni Satanas dahil akala niya gaganda pa siya. Hoy, Satanas, hindi ka gagandang hayop ka. Yung pagnanakaw mo sa Kaba ng Bayan, pag ako talaga naging Gorgor Department, ipapalunok ko sa'yo pati maleta. Magbabayad ka sa Kaba ng Bayan. Magbabayad kayo, mga hayop kayo. Buisit kayo. Ang sarap nyo talagang bitayin. Firing squad, kung meron lang tayong batas, yan ang parusa sa inyo. Kulang pa yan. Sa pignanakaw nyo. At ngayon, nagsabwatan kayo sa mga illegal? Kayo magsasakripisyo niyan. O sige nga, magsagot-sagot nga kayo dito. Ayun, may mga alpot ba dito? May mga trolls ba dito? Ha? Pag na-intercept na naman, which is na-intercept na nga ng Amerika, na nakipagsabuatan sa mga illegal exporter. Oh. Hoy, Camille, Cruz. Gago ka, ha? O, ba't nandito ka? Gusto mo mag-away tayo ngayong hayop ka? O, bangag ka pa rin, binabaha ka na nga, nagugutom ka na nga. O, gugurgurin na lang kita kasi bobo ka eh. Ayoko ng bobo dito ngayon. Okay? Di ba hindi ako nang aaway? Nang aaway din ako paminsan-minsan pag trip ko. Di ba, Zoro? Kala mo mabait ako? Hindi. Pag mga ganyan, nang gugurgur ako pag mga bobo na. Di ba? It's like saying, okay. Di ba, mayroon ba kayong mga kakilalang bobo na, you know, kumbaga, ito red, ito nakikita mo na, tapos tanga pa rin. It's better to gurgur that someone or friend or forget that freaking, you know, idiot. Yeah, Mama Rebek, ginurgur ko siya. Trip ko ngayon manggugur. Hyper na hyper ako. Kumain ako ng Oreo. Nag-cheat ako ngayon. Oh, but I am on 12 pounds na. Okay? Kasi 1 month and 1 week na ako nagka-calorie deficit. Nakita niyo ba yung mga alindog natin today? Dati talagang, ganyan yung mukha ko. I remember, ayan, may naman ako naalala. Okay, nagpagawa ako ng, nasa Belgium kami. Okay, nasa Belgium kami. Nagpicture, ito namang palangga ko. Ginawan ako ng AI na, yung bata, nalaman, pinost ko yun eh. Tapos yung, gusto ko sana payat yung mukha kasi kumbaga AI na nga lang, mataba pa rin yung mukha. Ang sabi ko, wala bang ipapayat yan? AI na nga lang, baka ganun pa rin, tamulmul pa rin ako. Pero kasi cute na cute ako doon sa AI na yun, pinost ko talaga. Kasi yun naman talaga, totoo, tamulmul talaga. Right? Yeah, okay lang yan. Ito naman to si Troll. Hindi ka nakita gugurgurin kasi parang wala ka naman dating JDC. Hindi na ako kitang gugurgurin, hayop ka. Pero actually, kawawa kayo. Yan, Scorpion. Oy, may mga nagpadala pala ng pasalubong.
Thank you. Orchids. Orchid Dilly. 67 Joe. 67,000 ba yan palangga? Ayan, si Rojas. Rose. Yun, ang dami mo nang pinadala, palangga. Ang dami pinadala ni palangga. O, Silver Star. Tapos si Yen, nagpadala ng 440 na diamond. Sana all. Okay, thank you. Ayan. Plus, ang mga trolls nakikinig sa'yo. Oo nga eh. Ay, alam mo, nakikinig lang yung mga yan. Alam naman nila totoo sinasabi ko eh. The problem sa kanila, bayad sila. Actually, nakakaawa sila kasi kasama sila sa pinaglalaban ko. Tapos sa mga alpot, uwi ka dito, Marlica. May bahay ka bang ibibigay sa akin, Dodong? Napauwiin mo ako dyan? Hindi naman ako nakatira dyan. Isang paso nga na lupa. Wala na ako lupa dyan, palangga. Yung peraso kong paso, sana na magtatanim ako ng kamote, wala na. Na-watch out na. So, broke na si Marlica. Kapag napatunayang kurap ng bilyon-bilyon, gorgor ang hatol, sabi ni Marie San Luis. Yun na nga. Pero yun, no, balikan natin tong issue natin dito sa yung na-post ng American, ng White House. Ano? Kawawa talaga kayo dyan. At I hope sana, Lolo Trump, baka naman pwede mo nang dukutin si, Bangag. Dali mo na dito at bisitahin natin sa, bisitahin natin sa kulungan. Okay? At bibigyan ko siya ng pulburon, yung literal na pulburon, ipasinghot ko sa kanya. Tignan ko lang kung di siya matapos sa kanyang pagiging addictus. At saka si Claro. Kumusta na si Claro? Si Claro ay isang tartarero. Mamaya, alam nyo, pag nag-teledrama tayo, depende yun sa mood ko. Pag sinasapian ako ng mga acting, magaling ako. Pero pag hindi ako sinasapian, mahirap pilitin. That may sapi yung mga drama natin. Alright? Pinapanakaw nilang future nila, sabi ni Hazel Corpus. I know. Grabe talaga. So, yung mga pinapalabas nila ngayon, yung tungkol kay Sarah, di ba puro na lang si Sarah. Mamaya may topic pa tayo. Puro na lang si Sarah, ginagawa na ng kwento. Sabi ko sa inyo, papajutol ko lahat ng julo nila. Hindi magbe-bend down si kanila. Si Sara Duterte. Yung mga karakter na yan. Ako, hindi ko pa nakakilala si Sarah. Pinoprofile ko na yan. Sabi ko, itong babaeng ito, sabi ko naman, parang ako. Totoo yan. Pero magkaiba lang kami. Si Inday, malambing magsalita eh. Pero kaya ko din naman maglambing-lambing nga, no man. Abi mo si Inday, Sarah lang ang malambing. Malambing naman talaga ako. Pero alam niyo, nung dumating ako ng Maynila, malambing talaga ako. Ganito ako magsalita, huy, Emily Inday, diri ka magpungko sa akon, kaya maistorya ta ka. Pero nung nagtagal ako sa Maynila, mga jotang gin na lumilipad eh. Jotang gin na kayo! Parang, syempre nag-i-evolve naman ang tao. Diba? Minsan nga, ang tawag dito, mag-a-adjust ka, mag-a-adapt ka ba? Kaya minsan nag-arte-arte man tayo, minsan Californian accent. Yes, you. Yes, homie. What? Di ba? May mga ganyan-ganyan din natin istorya. Pero syempre, mas maganda yung natural ka kay, hindi naman totoong Ilongga ako. Wala man kamong ebidensya. Na ano man. Pero talaga ang mga Ilonggo talaga, mabuot naman talaga ang mga Ilonggo, except lang yung mga kawatanda sa Iloilo. Kaya recently, meron na namang nahuli dyan na wanted sa FBI. Right? Na anak ng mayor ng Iloilo, anong apelyido niya, whatever, I forgot. Kung alam mo, isulat nyo lang dyan, mga alpot. Di ba? Who's that? Nabasa ko lang scan ko. Nakasuhan na naman dito. Grabe talaga ang mga Pilipinong fraudster. Siguro, manang-mana talaga kay Satanas. Sabi ni Zoro, ayaw daw niya, gusto daw niya ng, Ben, tunga. Uy, Ben! Kumusta na kayo? Unfiltered. Bakit naman hindi ko maisip isa. Umurong. Take 2. Ben, tungaw. Bakit naman umurong yung betlog mo? Sabi mo, bibigyan mo ako ng platform. Bakit ang tagal-tagal mo naman? Magdebate tayo. Bakit? Naduwag ka ba? Naduwag ka ba? Jutang na puro kayabang eh. Ganyan-ganyan ka. Wala ka namang ibubugay. Nabitag ka ni Marlica eh.
Wala naman yan, wag na kayo manood yung mga tulpo na yung mga jutang ginimis, mga salot sa bayan. Anyway, normal na tayo mga palangga.